Our topic, the first Christmas worship. Sabihin mo sa iyong katabi, ang unang pagsamba sa unang Pasko. Yun po'y parehong first. Alin ba yung tinatawag na first Christmas? At alin yung sino sa Biblia yung mga sumamba at anong ginawa nila bilang pagsamba? May kinig po ba tayo? Narito po tayo sa panambahang lugar. So we need to respect yung gusto namang makinig. So please, may nagre-report po kasi sa akin. Please po, pakiusap. Kahit ngayong Pasko ay hindi naman. Lagi dapat. Okay. First Christmas worship. Christmas is all about worship. Huwag tayong makakalimot, may bigayan tayo, pero napakahalaga po na ating pahalagahan ang pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo. Worship is more than just music and singing. It's more than a giving. It's more than a song. Kasi ito po it's about what matter is the heart. How you will worship, how you will adore the King of Kings and the Lord of Lords. Worship is declaring the worth and greatness of God. Ito po yung tunay na pagsamba. Nakafocus kay Lord, ang isip at puso. It is not just a song. So, different people worship Jesus during the first Christmas. Sino kaya ang unang Pasko po ay naganap nung mismong araw ng kapanganakan ng Panginoon? Kapag po may nagsabi sa inyo na, hindi naman December 25, wag po kayong makikipag-argue dahil wala naman po talaga nakalagay sa Biblia ng araw ng kapanganakan. Basta ang mahalaga, isineselebrate. Amen? Kaya itinuturo ko po ito sa inyo. Kasi hindi naman pwedeng tayo gumawa ng araw natin na iseselebrate ang nasama-sama. Sineselebrate natin December 25 dito sa bansang Pilipinas and the rest of the world. So we join. We join na rin. Pero huwag kayong makikipag-argue dun sa iba na, hindi naman December 25. Sabi mo, kahit hindi, basta ako yung nakikiselebrate bilang pag-alala sa kapanganakan ng Panginoong tagapagligtas. Palakpakan natin si Lord. Padalawa, baka may nagsasabi sa inyo, ay kayo, nakikiayong kayo sa mga pagano. Tuturo ko po yan siguro sa 31. Lilinawin ko sa inyo. Ano ba? Bakit ba sinasabi ng ganon? Pero ang inyong sasabihin, hindi kami nakikijoin sa mga pagan worship. Ang aming ginagawa ay totoong pagsamba sa kapanganakan bilang celebration. Kung ang ating mga kaarawan ay isineselebrate natin, why not? Hindi natin pahalagahan ang kapanganakan ng tagapagligtas. Palakpakan natin si Lord. Amen? So, kung sasabihin man nila, kami walang Pasko kasi yan ay pagan culture. No, sabihin mo, I choose to do pa rin na alalahanin si Christ daily and even more to celebrate at pag-usapan yung how the Savior came on earth. So, yun po yun. Okay? So, the first Christmas worship, first, the one who worshiped from the Bible on the first Christmas was the angels. The angels worship by singing. And worship is declaring the worth and greatness of God. Number 1, sino yung unang makikita natin sa Biblia na naganap, sumamba, at anong pagsamba ang ginawa? Ito po yung mga angels. Luke chapter 2, 8-14. Doon ay may mga pastol sa verse 8. Tagalog ko na lang po inilagay. Doon ay may mga pastol na nasa parang, sabihin natin pastol, nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. Makinig kayo. Sino po ang binabantayan? Then natin pa po tayo sa una. Sino ang binabantayan? Tupa. Sino nagbabantay sa tupa? Pastol. Kailangan pong may nagbabantay. Kagaya mo, tayo po'y mga tupa ng Diyos.
kailangan may nagbabantay. Ang tawag po sa nag-aalaga at nagbabantay ay pastol, shepherd. Pero ang ating great shepherd ay si Christ. Sino ang shepherd? Great shepherd. Tayo mga pastol, shepherd. Gets po natin? Anong ginagawa ng pastol? Nag-aalaga, nagbabantay. Anong ginagawa namin? Binabantayan namin kayo. Kayo'y aming kinukumusta. Trabaho po yan ng mga shepherd. Ang great shepherd natin is si Jesus. Gets po natin? Okay. So, may mga pastol na nasa parang. Nasaan daw ang mga tupa? Nasa field. Yan. Nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. Verse 9. Tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon, ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ilan ang anghel na nakipagkikita sa mga pastol? Isa lang. Tingnan natin hanggang dulo. Verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Nakakita ng anghel eh. Ikaw ba nakakita ng angel? Huwag kayong matakot. Ako ay may magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano ang dala ng anghel? Anong dala mo? Chismis o magandang balita? Sabihin natin, magandang balita. Na ikaw ay pinagpala, ikaw ay mahal ng Lord, ang Lord ay hindi patapos sa iyo, na ang Lord ay may handang maganda sa iyo. Magandang balita. Na kaya kang iligtas, kaya kang pagpalain ni Lord. Magandang balita. Sino rito may dalang magandang balita? Yan ang dala ng anghel. Magandang balita. Kanino dinala ang magandang balita? Sa lahat ng tao. Tayo, ikaw at ako, kailangan din nating dalhin ang magandang balita na si Kristo ay tagapagligtas. Si Kristo ay nagmamahal sa iyo. Kanino sasabihin? Sa lahat. Sabihin natin, sa lahat ng tao. Daigin natin ang anghel. Tayo po ay mas mataas ang rank. Ang Lord, and then tayo nang iniligtas niya. Saka pa ang divine angels. Ang divine angels, sa Hebrew 1:14, ay itinalaga sa iyo at sa akin na makatulong natin. Utusan mo ang ilang Diyos, kumilos, dali ng pagpapala from the north, south, east, west sa buhay ng bawat isa. At lahat ng mga nawala, agawin sa mga nagdakaw at ibalik sa mga nanakawan. Ang mga anghel ng Diyos, mas pataas ang rank natin kaysa kanila. Kasi po natin. Bakit mas pataas ang ranggo natin? Kasi tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Gets po natin? Ang Diyos, mananampalataya, tapos ay Satan and unbeliever. Gets po natin? Yan po ang ranking. Mas mataas tayo. Tayo po'y ang Lord, God the Father, the Son, the Holy Spirit, and then taong mananampalataya, the believers. Gets po natin? Kaya inuutusan ng mga anghel. Alakpan natin ang Lord. Utusan. Inuutusan sila. At sila ay sila yung mga nagpupuri kasama ang mga naruroon na kung meron ng laman ang langit. Verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Bata at matanda, tao ba sila? Yung mga naagasan, tao ba sila? Yung mga inagas na bata, tao ba sila? Yes. Anong dadalhin sa kanila? Magsalita po nasa likod. Isigaw ng nasa likod. Ay naku, hindi naintindihan ang binasa. 1, 2, 3, go! Sa likod. So na. Kanino dadalhin ang magandang balita? Sa kahanggan mo lang? Sa kakilala mo lang? Sa lahat ng tao. Palakpakan natin si Lord. Yun po ang dala ng anghel. Eto ngayon. Verse 11 ng chapter 2 ng Luke. Isinilang sa inyo ngayon, ito ang magandang balita na ating ipapahayag sa lahat. Isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David,
ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Wow! Salamat may Pasko. Ang unang Pasko na naganap ay ang pagbaba ng tunay na Diyos mula sa langit bumaba sa lupa para ikaw at ako ay iligtas. Yan ang unang Pasko. At sineselebrate natin ang ginawa niya pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay, pinanganak sa sabsabat, makikita natin. At ito ang kailangan nating i-preach. Sino raw yung bumaba na ipinanganak sa sabsaban? Siya ay si Kristong tagapagligtas at Panginoon. Sabihin natin, proclaim that Jesus is Lord and Savior. Hamanap ka ng sasabihan, sabihin mo, proclaim that Jesus is Lord and Savior. Hindi po tayo kayang iligtas ng mabuting gawa. Hindi tayo kayang iligtas ng religion. Hindi tayo kayang iligtas ng samahan. Walang sinabi dyan. Ang nakalagay sa verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Walang ibang Panginoon malibang si Christ, God from heaven. Walang ibang tagapagligtas. Sino rito ang may alam na may ibang tagapagligtas na kaya kang iligtas ng iyong mabuting gawa? Taas ang kamay. Magsisi ka kung ikaw yan. Huwag mong ipagmamalaki ang iyong mabuting gawa. Sino rito ang nagsasabing maliligtas ka dahil ikaw ay miyembro ng isang samahan ng JA1? Mali po kayo. Hindi po tayo kayang iligtas ng samahan o anumang sekta at religion. Sino naman nagsasabing sa buong buhay mo, wala kang ibang babanggiting tagapagligtas hanggang ikaw ay pumanaw, kundi si Kristong iyong Panginoon, tunay na Diyos. Palakpak ang kamay sa Lord. Kung ikaw ay naniniwalang siya ang iyong tagapagligtas, proclaim it to all, to everyone. Huwag kang mahiya. Kayo mga nasa online. Lahat tayo. Paano ipinakita nung unang Pasko ang unang pagsamba? Verse 12. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin na kahiga sa isang sabsaban. Tingnan ninyo. Huwag niyong pupulaan. Kala ko ba Diyos? Siya ay Diyos, siyang may-ari at lumikha ng lahat. Bakit sa sabsaban? Bakit sa sabsaban? Para ipakita sa'yo, doon man siya ipinanganak. Hindi, ito ang unawain mo, ano man ang kalagayan mo ngayon, hindi yan pwedeng magdikta kung sino ka. Ipinanganak man si Christ sa isang sabsaban, hindi siya pwedeng diktahan na siya'y mahirap. Ang totoo, siya'y naging mahirap para ikaw ay yumaman. Siya'y naging sakit, kinuha niyang sakit para tayo gumaling. Siya ay naging sumpa para ikaw at ako ay lumaya. Palakpakan mo ang tumubos sa kasalanan, ang tumubos sa iyo at sa akin sa kahirapan. Ang nagpapagaling, isigaw natin ang kanyang pangalan. Palakpakan natin ang ating healer, Savior and Lord. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Mula sa isang anghel, hukbong mga anghel mula sa langit ay biglang lumitaw. Kasama ang isang malaking hukbo ng anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Nung ipanganak ang Panginoon, ito ang unang Pasko. Hindi man natin alam ang exact date, pero sineselebrate natin. Mapalad ka't nakikiselebrate ka. Hindi man itong December 25, pero tayo sama-sama around the world. Ayaw man ng iba, pero pinipili mong makijoin. Palakpakan natin si Lord. At kitang-kita natin nung ipanganak ang ating manunubos. Hukbong anghel sa langit na nagpupuri, bumaba. At anong sinabi?
Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Sino rito ang hihigitan mo? Ang anghel. Ikaw na padalwa sa rank. Ikaw nang nilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Panginoon. Sasabihin mo sa sarili mo, ako rin ay patuloy na magpupuri. Taas ang kamay, iwagayway mo. Say hallelujah! Hosanna to the King of Kings. Hosanna to the Lord of Lords. At sabihin natin, ako'y nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat. Sabihin mo yan. So, sino ngayon ang the first Christmas ang gumanap ng first worship? The angels. At sino sa panahon ngayon ang gumaganap ng pagpupuri? Tayo. Sabihin natin, isigaw mo kung ikaw yon. Ang iba hindi pa rin. Isigaw mo kung ikaw yon. Palakpakan natin si Lord. So the first Christmas worship, number 1, the angels worship by singing. Number 2, the shepherds worship by sharing the good news. Bukod sa anghel, ito pong ipapakita ko sa inyo, first Christmas worship, bukod sa angel, number 2, the shepherds worship by sharing the good news. Luke chapter 2, 15 to 20. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, sabihin natin mga anghel, saan bumalik? Sila po yung mga nagpupuring walang patid, kasama mga iniligtas ng Panginoon na naroon na. Nag-usap-usap ang mga pastol dahil sa kanilang narinig na good news. Sila'y nag-meeting. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Saan sila, after mag-usap, saan nila dadalhin at niyayaya ang mga pastol? Bethlehem. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Ginamit ng Panginoon ang mga anghel para sabihin sa kanila ang mabuting balita na si Kristo ay very good. Nag-iisang sumagot, Marisa. The Lord and Savior. Makikinig po kayong mabuti kasi ako po ay nagtatanong para alam ko kung nare-retain sa inyong memory. Verse 16. Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem. Nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Verse 17. Isinalaysay nila mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. 18. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Ano po ang ginawa ng mga pastol? Anong ginawa? Isinalaysay. Anong isinalaysay? Yung sinabi ng anghel. Ito po ang padalawang act of worship. They proclaim, they share the good news. Sabihin natin, sharing the good news about Jesus Christ is one way of worshiping Him. Serving Him. Yan po yung utos bago umalis si Lord. Bago siya umalis, hindi ko lang nailagay, lalagay ko sana yun eh. Matthew chapter 28. Ang marami daw mga disipulo ay sumamba. Nung makita si Lord na nabuhay maguli. Bago umakyat si Lord, sumamba pero ang iba hindi. At doon nagsalita si Jesus, ipahayag niyo ang mabuting balita. Gawin niyong disipulo ang lahat ng tao. So ano pong padalawang pagbo-worship at sino ang gumawa? Padalawang worship? They share. Isinalaysay. Basahin natin. Isinalaysay nila. Sino yung nila? Pastol. Ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Verse 18, nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Sino ba ang kinausap ng anghel? Pastol. Anong ginawa ng pastol bilang pagsamba? They worship. They share. Sino rito ngayon, hindi lang ang way ng pagsamba
ay pag-awit at pagpupuri, pero mag-share din. Pumalakpak sa Panginoon. 19, iningatan ito ni Maria sa kanyang puso, pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito. Binulay-bulay ang sinabi ng pastol. Ang akto ng pastol ng pagsamba ay pag-share. Kaya mo bang gawin yan? Sino yung gagawa ng number 1? Worshiping God through singing. Tunay? Titingnan natin mamaya, paano ba yung pagkanta? Mamaya sa ending. Number 3, the Magi's worship by giving. The Magi's worship by giving. Basahin natin Matthew 2, 1-11. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nasaan po ang Bethlehem? Sagot po yung nasa gitna. Ay siya. Nasaan ang Bethlehem? Huwag ko kayo matakot, naandyan po ang sagot sa ating binasa pa lang na maigsi. Nasa Judea. Naandyan pa lang po, nasa simula pa lang na pagbabasa. Ako po inyong samahan sa pagbabasa para pag ako'y nagtanong, alam niyo ang sagot. Okay pa? O, nasaan ang Judea? Okay. Sorry. Sorry po, galing po kami sa convention. Nung 4 days, baka ako'y natamaan ng ang pagpapala ng hangin. Okay. Eto, verse 2. Nagtatanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin. Sino nagtatanong? Sino nagtatanong? Basahin uli natin ha. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Ito ang na-miss natin, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Sabihin mo sa iyong katabi, sino rito ang may alam kung ilan ang pantas? Sino nagsasabing 3? Taas ang kamay, nagsasabing 3. Hanapin mo sa Biblia kung may 3. Yun ang alam natin. Kasi 3 ang inihandog. Pero hindi po 3 ang pantas. Ang nakalagay ay mga. Gets niya? Kasi mga. Hindi ho 3. 3 lang ang ginamit na regalo, pero hindi sila 3. Okay po? Natututo tayo. Okay. May mga pantas. Sabihin natin, mga pantas. Hindi yung sinabing 3. Mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay, wow! Effort na effort. Sino ho rito ang nag-effort mula sa bahay, gumising ng maaga? Maaga ba? Tanghali na. Nanligo kahit malamig dahil senior na. Effort talaga. Naglakad mula plaza paparito. Pero alam nyo, ito pong mga Magi, itong mga pantas, malayong pinanggalingan, pupunta sa lugar na hindi nila alam. Para? Sagot po tayo. Lahat sumagot. Gusto ko yung nagpa-participate para alam ko kung naiintindihan nyo. Sila'y nag-effort para sumamba. Sadyang sa pagsamba, mag-e-effort ka. Dahil diyan, tayo nilikha ng Lord to worship Him. Kunti nga lang ang effort natin eh. Sabi mo sa iyong katabi, malaki ba ang effort mo? Parang konti compare sa mga Magi. Para sumamba. Ay wala noong sasakyan. Puro alikabok ang daraanan.
Hinanap nila ang sasambahin. Samantalang sa panahon natin ngayon, alam nating nasa iyo, nasa akin, sa ating pagtitipon, sabi ng Panginoon, naroon siyang kikilos ng mas matindi pa. Palakpakan natin si Lord. Narito tayo sa malamig na place, na magandang lugar. Sino rito ang pumunta para sumamba? Bless ka! Bless ka, bless ka, bless tayo. Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa sarili mo, sadyang sa pagsambay mag-e-effort. Ito, halimbawa po natin, the Magi. At ito, may nabasa tayong bituin. Verse 3. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Bakit? Dumating ang tagapagligtas. Kontra siya. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tapagturo ng kautusan. Sila'y tinaonong, saan ba isisilang ang Kristo? Verse 5, kasi ito'y propesiya. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Sinasabi niya na ngayon ay prophecy sa Book of Isaiah. Verse 6. Verse 6. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Yan ang propesiya ni Isaiah. Verse 7. Nang mabatid ito palahim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas. Inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Verse 8. Pagkatapos sila'y pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Sino nagbibilin? Sagot po tayong lahat. Yan. Kailangan po ay tayo'y sasabay sa pagbabasa para kayo makasagot. Ang nagbilin po si Herodes at ito ang sinabi. Pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya, ipagbigay alang agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Naniniwala kayo? Sabihin natin, utot mo. Hindi ho totoo ang sinabi ni Herodes. As a matter of fact, pinapapatay nga niya, wala lang ngayon sa ating preaching, ang mga bata dahil ayaw niyang manatiling buhay ang tagapagligtas. At gusto ni Herodes siya ang magari-harian. Pero ang sinasabi niya rito kasinungalingan. Paano natin ipakikita yung giving? Worship. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nangunguna, sabihin natin, wow, nangunguna ang bituin. Ikaw ba bituin? Sino rito ang nangunguna sa pagsamba? Sino rito ang kagaya ng bituin, ginagabayan ang iyong inaalagaan? Nagukuha niyo ang ibig kong sabihin. Basahin natin. Ang bituin na nanguna sa kanila, sabihin mo, daigin mo ang bituin. Kayang gamitin ni Lord kahit bituin. Anong nire-represent ng bituin? Word of God. Nangunguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Sabi natin, wow. Bituin yan. Ginamit ni Lord. Payag ka ba na bituin ay nagamit ni Lord at ikaw na iniligtas ng Panginoon ay hindi magamit? Anong sagot natin? Payag ka pang hindi magamit? Padadaig ka ba sa bituin? Ang bituin na gamit. Ang Lord gustong-gustong ikaw at ako'y magamit. Bituin, gabay. Holy Spirit is the one leading us, guiding us through
the star. And we can be also star. Ikaw at ako. Guiding people. Gets nyo? Taas ang kamay na gustong maging star. Pero si Lord ang star of all seasons. Palakpakan natin, the star of all seasons. Jesus Christ. Nanguna sa kanila mula pa sa silangan. Tayo ay pwedeng maging bituin sa ating mga mahal sa buhay. Gabayan natin sila sa tama. Nagabayan po ba ng bituin ang Panginoon? Ang mga anghel? Ang mga pantas? Yes. Tama po ba ang ginawa ng bituin? Tumigil mismo sa tapat ng bata? Yan ang paraan ni Lord. Tama lagi. Swak na swak. Walang pagkakamali. Ikaw at ako, ganyan din ang gusto ng Lord na pagkagamit sa'yo. Payag ka ba? Sino ang payag na ikaw gamitin ni Lord? Kung ikaw man ay may pagkakamali, huwag kang aalis na hindi mo yan i-surrender sa Panginoon. Ito ang nangyari. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pero hindi sinamba. Nagalak lang sila dahil mismo sa tinigilan ng bituin, naroon ng isinilang na tagapagligtas. Pero walang dapat sasamba sa bituin dahil nakalagay sa susunod na verse 11. Pagpasok sa bahay, kasi may naririnig po tayo sumasamba sa bituin. Siguro nabasa rin. Ito ngayon, matuto tayo sa verse 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang? Isigaw mo. Sinong sinamba? Sino yung bata? Si Jesus Christ. Meron bang sumamba sa ina kay Mary? May sumamba po ba sa bituin? Sino ang sinamba? Si Jesus. Sino ba yung bata? Bakit siya? Siya po ba ay nanatiling bata? Ipinakita lang ng isang tagapagligtas mula sa langit na ililigtas ang tao sa kasalanan, sa sumpa, sa kahirapan. Siya ang magbabayad ng kabayaran sa kasalanan. Si Kristo ang nagbayad sa sumpa ng kasalanan, kahirapan, sakit, karamdaman. Kaya mula sa langit siya bumaba sa lupa, siya lang ang karapat-dapat sambahin, kagaya ng ginawa ng mga pantas. Walang ibang sinamba. Si Mary po ba bilang ina ang sinamba? Tanungin mo yung katabi, si Mary ba? Pasagutin mo. Anong sagot? Si Jesus. Si Jesus po ba ay nanatiling bata? Si Jesus po ba ay kayang ukitin ng kamay bilang Diyos? Hindi. Bilang Diyos, hindi siya kayang likhain. Si Christ ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Baka po, tomorrow tayo po may service, 8:30, baka doon ko po itutuloy ang preaching na ito. Hanggang 3 lang po ako. Nasa number 3 na tayo. Kasi tayo po may bukas na gawain. Ano pong oras tomorrow? 8:30. One service lang po tayo tomorrow. One service. Pagkarinig sa bilin, saan tayo? Pagpasok, ulitin natin. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila. Sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. 3 ang handog, pero ilan ang pantas? Marami. Naroon ang ina sa laman, pero bilang Diyos, ang Diyos po ba'y may ina? Siya'y naging ina sa laman dahil si Kristo ay totoong Diyos at totoong tao. Palakpakan natin si Yesu Kristo. Bakit siya naging tao? Ililigtas sa kasalanan at tutubusin sa kasalanan ang tao. Meron po bang pwedeng ipambayad sa kasalanan ng tao maliban sa dugo ni Kristo? May alam po tayo? Wala.
Ibig sabihin, the best na pangbayad. Kumbaga, ikaw ay ikaw at ako po ay nasa bandage para makalaya. Binayaran ni Kristo ang kalayaan mo. Para pag ikaw ay nanalangin at kung ikaw ay may sakit, tumanggap ka ng himala, tanggapin mo, bayad ang kasalanan mo, bayad sakit karamdaman para ikay gumaling, bayad ang kahirapan para ikaw ay sumagana, bayad ang anumang sumpa. Ang gusto ni Lord, buhay na ganap at kasiya-siya. Kung naniniwala ka, pasalamatan mo si Lord. Eto ngayon, malinaw po ba sa atin na hindi sinamba ang naging ina sa laman ni Jesus? Pakita mo ang Book of Isaiah, nakita mo ba kanina? Na ang trono ng Diyos ay langit, Isaiah 54 o 55. Ang tuntungan niya ay lupa. Ngayon, ano ang nire-represent? Matatapos na po ako. Again, kailan po naganap ang unang Pasko? Nung ipanganak si Kristo. Kailan ipinanganak si Jesucristo? Walang definite date. Wala. Ay bakit tayo nagse-celebrate ng December 25? Ito ang pinagkasunduan ng buong Kristyanismo. Tayo ba ay nag-a-adapt ng pagan worship na tinatawag? Hindi. Kung tayo ay nagse-celebrate ng birthday, mahalagang is-proclaim at is-celebrate ang kapanganakan ng naging taong tunay na Diyos, walang iba si Jesucristo. Amen? Ngayon, nakita mo? Yan, 66 pala, verse 1. This is what, maganda sana ng Tagalog, yain na. This is what the Lord says. Basa. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Langit ang aking trono, tungtungan ko ay lupa. Where is the house you will build for me? Where will my resting place to be? Paano mo iuukit? Ang Diyos ay siya'y manlilikha. Sino rito ang naniniwala, John 4:24, na we worship Him in His Spirit. Hindi natin siya nakikita dahil siya'y Creator. Sino rito ang nagwo-worship in Spirit and in truth? Palakpakan natin si Christ, the King. So, anong nire-represent ng tatlong handog? Ginto. Gold represented Jesus' royalty. So, kita po natin dito, the first worship Christmas o first Christmas worship, sino po yung unang nagpakita ng first Christmas worship? Angel. Sino pong padalawa? Ang mga pastol. Anong ginawang pagsamba ng mga pastol? Share. Ano yung patatlo? Mga pantas. Ang mga pantas. Naghandog through giving. Pakita mo ulit. Yan. Yan, giving, yung tatlo, dapat dun sa taas. Giving, yung patatlo. 1, 2, 3. First Christmas worship. Ano yung una? Yan, hindi bale, sige. Anong nire-represent ng frankincense? Ano nire-represent nung gold? Gold, una muna natin. Gold. Royalty. Bakit po? Sa 2 Chronicle, dito po ipinakita yung royalty. Royalty. Ibig sabihin, nagpapakita kaya ang inooperan lang po ng gold ay kagaya po ni King Solomon. Sabihin natin King Solomon. Yan po ay nasa 2 Chronicle. Ako na lang po nagbasa. Si Queen Sheba, siya po ay nag-offer nung siya po'y nagbisita, doon po kay King Solomon, nakita po ni Queen Sheba na napakatalino ni Solomon. Siya po ang author ng Proverbs. Nakita niya ang pamamahalay, may kaayusan, may katalinuhan. At sa katuwaan ni Queen Sheba, she offered 9,000 pounds of gold. At itong mga pantas sa katuwaan nag-offer ng gold bilang si Jesus ay pinapahalagahan nila at kinikilalang hari at tagapagligtas. So one way to worship God is through giving.
Giving effort, giving your time. Hindi ka makakatotoong ng pagsamba without any effort. Mag-e-effort ka. Hindi pwedeng effortless ang pagsamba. Kita natin ang mga pantas. Ang layo ng pinanggalingan. Just to worship. Kayong linggo, please. At yung ating pagbibigay, it is an act of worship. At sino ang halimbawa natin on the first Christmas na unang nagkaloob? Ang Magi. Ang mga pantas. Anong una nilang handog? Ginto. Anong nire-represent ang ginto? Royalty. That Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Palakpakan natin si Lord. Padalawa, frankincense. Represented Jesus' divinity. Alam niyo po, doon po nung panahong una, isa na po rito ay si Aaron, di ko na ilagay dyan. Every morning when Aaron maintains the lamp, he must burn fragrant incense on the altar. Sa pagsamba ni Aaron, naroon may sinusunog siyang mga sakripisyo para ito'y maging mabangong samyo sa harapan ng Lord. May susunugin kang sakripisyo. At ito ang ginawa ng mga pantas. They offered gold, frankincense na nire-represent noon ay si Jesus ay truly divine, na siya tunay na Diyos na karapat-dapat alayan. Sino ang nariritong naniniwalang ang ating sinasamba rito ay tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos ay nagmamahal sa iyo. Ang tunay na Diyos ay mapagpatawad. Ang tunay na Diyos ay naghanda sa iyo ng magandang future. At siya karapat-dapat parangalan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. And He is divine, He is holy. Sabihin natin, my God is holy. So, yung po ang ginawa ni Aaron, kaya naman po, yung mga pantas, yung wise men, kaya sinabing wise, hindi sila pumunta ng walang handog. Taas ang kamay ng matatalino na may dalang handog sa Panginoon. Una mong ihahandog ay buhay mo, oras mo, your time, your treasures. Lahat yan ay galing sa Lord. Pahiram ng Lord sa atin ang time. Pahiram ng Lord sa atin ang buhay. Naniniwala ka ba na pahiram ni Lord sa iyo lahat? Ang kaibigan mo. Lahat ang meron tayo, ang lakas. Lahat ang meron tayo, pahiram ng Lord. Ano ba ang kaya mong ibigay sa Kanya na wala sa Kanya? Tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba. Lahat ay galing sa Kanya. At karapat-dapat siyang sabahin ng totoo. Karapat-dapat siyang alayan ng tunay na pagsamba mula sa pusong tunay na nanalig sa Kanya. Ang iyong pakikinig ng totoo, yan ay pagsamba. Paglalaan mo ng oras at sakripisyo, yan ay ginawa ng mga pantas. Malayo, hindi nila alam ang kanilang pupuntahan. Just to worship. And you are blessed. You are blessed, kapatid. Ng araw ng linggo, hindi mo ipinagpapalit sa anumang okasyon. Sabihin mo sa iyong sarili, mapalad ka, hindi mo ipinagpapalit sa anumang okasyon ang araw ng pananambahan sa Panginoon. Pumalakpak sa Lord, nagsasabing yes. Sino nagsasabing kulang pa ang araw ng linggo? Kulang pa ang 2 oras para siya isambahin. Kaya umattend kayo December 30, 2 o'clock. Tayo po'y 2 hours. Matagal na po natin yung ginagawa. More than 10 years na po natin ginagawa. And Thanksgiving. Thanksgiving po yan, 2 hours, December 30. 2 hours, wala po tayong gagawin, kundi word and 2 hours. Wala pong practice. Kasi tunay na pagsamba, hindi na kaya... at kailangan naman po may practice para may lead ng tama. Pero train po tayo na ang pagsamba hindi dahil may inihanda ka, kundi nasa puso mo, bitbit mo yan. Amen? Hindi naman tinitingnan ako, wala sa kaayusan. Hindi, lahat tayo rito sasamba. At kanina lahat tayo sumamba. At ngayon sumasamba tayo. Nag-effort ka, bless ka. Sabihin mo, nag-effort ka, bless ka.
May handog tayo, frankincense. Sino rito ang gusto na iyong pagsambay, ito'y maging mahalimuyak na mabango sa trono ng Diyos? Palakpakan ang kamay sa Panginoon. Makikinig kang mabuti bilang pagsamba. At huwag mo nga hayaan na madistract ang iba dahil sa'yo. Frankincense. Each evening when he lights the lamp, he must again burn incense in the Lord's presence, and this must be done from generation to generation. Yan po'y utos in the book of Exodus chapter 30 verse 8. Yung nakalagay po dyan. Ako na lang po dito nilagay ko. From generation to generation, inutusan tayo na maghandog ng mabangong halimuyak na insenso sa harapan ng Panginoon. At yan po ang nire-represent ng frankincense. And number 3, myrrh represented Jesus' humanity. Na totoong ito pong myrrh na ito, siya po, bago siya mamatay, ito po sa book of John 19:39 to 40. Basahin ko sa inyo. Hindi ko po nailagay dyan. Basahin natin. Dito tayo magtatapos. Anong nire-represent ng myrrh? Okay. Humanity. John 19:39 to 40. With him came Nicodemus, the man who had come to Jesus at night. He brought about 75 pounds of perfume ointment made from myrrh and aloes. Following Jesus' burial custom, they wrapped Jesus' body with the spices in the long sheets of linen. Ito pong myrrh, nire-represent po ng humanity na si Christ ay totoong naging tao. Siya'y totoong Diyos, totoong tao, at ang dahilan kung bakit siya'y naging tao para iligtas ang tao sa apoy ng impyerno. Sino rito ang palangit? Sino ang sigurado ng palangit? Dahil nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Taas ang kamay. At ngayon, habang tayo narito pa sa lupa, sino ang nagsasabing dadaigin mo yung nasa Biblia on the first Christmas worship? That isang akto ng pag-worship. Anong una, ang mga anghel ay dadaigin mo? Anong ginawa ng anghel? Umawit. Anong ginawa ng mga pastol? Nag-share. Anong ginawa ng mga pantas? Nag-offer ng sacrifices. Kaya mo ba yan? Hilingin natin sa Panginoon. Yumuko ka at pumikit. Pero bago yan, mumulat muna kayo. Tutuloy ko po ito bukas, pero gusto kong basahin ito sa inyo. First, they offered themselves. Ito ang ginawa ng mga pantas. In-offer nila ang kanilang sarili. Kasunod na ining yan. Ay nako, hindi. Yan. They offer themselves, then they offer their gifts. Basahin po natin ang Isaiah 29:13. Sabay-sabay po tayo. Nasa likod hanggang una. 1, 2, 3, go. These people claim to worship me, but their words are meaningless, and their hearts are somewhere else. Nasaan daw po ang puso ng mga nasa JA1 Bawan? Nakafocus o defocus? Sigaw natin. Their hearts are somewhere else. Pag sabing heart ay mind. Their religion is nothing but human rules and traditions which they have simply memorized. Ang sinusunod daw ay gusto lang ng tao. Basahin natin sa Tagalog. Ayaw ni Lord niyan. Tagalog. Sasabihin, 1, 2, 3, go.
Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ng mga taong ito. Ikaw kaya yon? Ikaw kaya ito? Tingnan mo ang katabi mo kung anong ginagawa. At sabihin mo sa kanya, ikaw kaya yan? Malapit sa akin ang mga, sa salita lamang, malapit, sinasabing, Lord kita, pero hindi naman. I love you, Lord, pero ang totoo, hindi. Pero sa J.A.1 Bawan, meron kaya o wala? At sa bibig lamang nila ako iginagalang. Aray? Pahalagahan natin ang ginawang sakripisyo ng Panginoon bilang pagsamba. Nagsakripisyo ang Lord para ikaw imaligtas sa apoy ng impyerno. Pahalagahan natin ang kanyang ginawa. Lalo sa ganitong preaching, siyang ipinipreach, huwag kang maingay. Huwag kang uhunta. Pero sa J.A.1 Bawan, wala niyan. Nasa online lang, di rin. Hindi na didistract. Sa bibig lamang nila ako iginagalang, subalit inalayo nila sa akin ang kanilang puso. Ikaw ba yan? Tanungin mo yung sarili. Ako ba yun? Nagsisisi ako kung ako yun. Magbabago ako. Amen? At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ibig sabihin, pag tao ang kanilang pinaglilingkuran, pagka yung tao ay nakasakit sa kanya, ay layan ako, ayaw na. Pero ang kaharap ko, ang pinaglilingkuran ay totoong Diyos. Ang pinaglilingkuran, sinasayawan, inaawitan, pinaglilingkuran bilang pastor, minister, head, life group leader, pinaglilingkuran natin totoong Diyos. Ano mang gawin ng tao, diretso pa rin kay Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino rito ngayon ang nagsasabing may mga pagkukulang ka sa pagsamba? May mga mali ka sa iyong pagtigil sa pananambahan. This is a place of worship. Yumuko ka at pumikit at sabihin mo, Lord, nagpapabago ako sa iyo. The way I treat your word, the way I treat the preacher, the way I cooperate with the worship team, the way I use my hand, my lips, use my heart, my mind. Sinasabi ko, nagbo-worship ako sa iyo, pero ang totoo, malayo ang puso ko. Lord, baguhin mo ko. Lord, nagsisisi ako. Kung sinasabi natin, totoo tayong naglilingkod, dapat nakafocus ka sa pinaglilingkuran. Cooperate ka dun sa tao na binigyan ng assignment. Cooperate, totoong pagsamba, totoong paglilingkod ang hinahanap ng Lord. Totoong paglilingkod. Totoong pagsamba. Taas mo yung kamay. Kung sinasabi mo, gusto mong gawin yon. Totoong pagsamba, ang linggo para sa iyo mahalaga dahil si Lord, ito yung gusto. Lahat ng bagay kayang gawin ni Lord para yung sambahin niya ang kanyang sarili, hindi niya kaya. Payag ka bang ikaw mismo ay mag-aalay ng totoong pagsamba sa Kanya? Tumayo ka ngayon at sabihin mo, Lord, patawarin mo ko. Lord, sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Hindi ko kaya, ang bigat, ibinibigay ko sa iyo lahat. Sige, ibigay mo lahat ng kasalanan, sakit karamdaman, lahat na nagpapabigat sa iyo, galit, lahat ibigay mo sa Panginoon. Sige. Tayo'y maghahandog ng mabangong insenso sa harapan ng Panginoon, pero una, sarili muna natin. At sabihin mo, panalangin ito, banal na Diyos, aking Ama sa langit, salamat po sa iyong katuruan. Salamat po sa iyong katuruan. Higit kaming mahalaga kaysa mga anghel. Higit kaming mahalaga kaysa mga anghel. Kami nilikha ayon sa iwangis mo. Kami nilikha
Kami ang hinahanapan mong sumamba ng totoo sa iyo. Kami hinahanapan mong sumamba ng totoo Kaya sa sa oras na ito, nagsisisi po ako. Kung may iba akong sinasamba, Kung may iba akong maliban sa iyo, may iba akong higit na pinahahalagahan higit na pinahahalagahan sa araw ng pagsamba, sa araw ng nang higit pagsamba, sa iyo. nang higit sa Kayo ang iyo. dapat Kayo pahalagahan. ang dapat pahalagahan. Wala kayong pwedeng, walang bagay na hindi mo kayang gawin Walang bagay na hindi mo maliban ang iyong sambahin ng iyong sarili. maliban ang iyong sambahin ng iyong sarili. Kaya kami ang gagawa noon. Kaya kami ang gagawa. Tulungan niyo po ako makafocus sa iyo. Tulungan mo po ako. Kaya ngayon, makapokus isinusurrender ko sa iyo ang aking sa iyo. buhay. Kaya ngayon, sinusurrender ko sa iyo Buong ang aking puso. buhay, buong puso, Buong isip, buong isip, buong lakas. buong lakas. Malinaw po sa akin. Malinaw po sa Kayo, akin. Panginoong Jesucristo, Kayo, Panginoong ay totoong Jesucristo, naging tao. ay totoong Bagamat kayo'y tao, totoong Diyos. Bagamat kayo totoong Upang ako'y Diyos, iligtas upang ako'y sa apoy iligtas ng impyerno. Sa apoy ng impyerno. Salamat, banal na Diyos. Salamat, banal Kayo'y na naging Diyos. sakit upang ako'y gumaling. Kayo'y naging sakit. Kayo'y upang naging ako'y gumaling. Kayo'y naging mahirap, ipinanganak sa samsaban upang ako'y sumagana ang buhay. Binayaran niyo na ang lahat ng sumpa upang ako'y lumaya. Binayaran niyo na lahat ng sumpa upang ako'y lumaya. Napakaraming dahilan para ikaw ay sambahin. Napakaraming dahilan upang ikaw ay sambahin. Ang ginawa ng mga anghel na pag-awit Ang ginawa ng mga anghel na pag-awit ng buong puso. ng buong Hukbong puso. anghel ng kalangitan Anghel ng kalangitan ay bumaba at nagpakita sa amin ng halimbawa sa amin ng halimbawa na ikaw, banal na Diyos, ay karapat dapat parangalan. na ikaw ba na Diyos ay karapat dapat Ikaw lang ang parangalan. karapat dapat sambahin at Ikaw ay luhuran. karapat dapat sambahin Walang at luhuran. taong nilikha mo ang dapat sambahin. Walang taong nilikha mo ang dapat Kayo lang, Lord Jesus, kayo lang my Jesus, Lord, my Lord, God, my God, my Savior. my Savior. At isang way ng pagsamba ay Isang pagpipreach, way ng pagsamba ay mag-preach, mag-proclaim mag-proclaim na ikaw lang ang daan, na ikaw Jesus lang ang Christ, daan, Jesus Christ, ang katotohanan, ang katotohanan ang buhay, at ang buhay para makapunta sa langit. para makapunta sa At maghahandog ako sa iyo bilang Maghahandog pagsamba. ako sa iyo bilang Una ang pagsamba. buhay ko, Una ang buhay ko. inihahandog ko po sa iyo. Nihahandog ko po sa At iyo. ako'y pupunta sa pananambahan na may dalang handog sa iyo. At ako'y pupunta sa pananambahan Sakripisyong ng dalang handog. sa iyo. Sakripisyong handog. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Ako na lang po ang mananalangin. Banal na Diyos, narinig niyo ang panalangin ng bawat isa. Makapagdala sa iyo araw-araw. Kagaya ni Aaron, offering a burning an offering para makahandog sa iyo ng tunay na insensong mabango. Tulungan mo ang bawat isa. Ganon din nagsakripisyo ang mga pantas to worship. Ito'y malinaw sa amin. Kaya ang matinding buhos ng biyaya ay pagkaloob nyo. Tuloy-tuloy na pagsamba, sakripisyo talaga. Lumakas ang mga tuhod. Gumaling ang mga may sakit karamdaman, maging mga nasa online. Patuloy kaming sa asambahin na all seasons of our lives. You are the star, Jesus Christ, of all seasons. You are the God of all seasons. Kaya Panginoon, salamat na mga at sumunod sa panalangin, iba yung kalusugang maganda, pagpapala, harapin sa mga darating na mga panahon upang ikaw ay masamba namin ng malakas, malusog, walang sakit, walang maranasang aksidente. Ang mga nangangakong sasamba at naglilingkod sa iyo, kakaibang lakas, kakaibang karunungan, kakaibang anointing ang mararanasan. Sa Diyos ang papuri, palakpakan natin at sabihin natin, ibigin. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas. Buong puso at lakas. Buong isip at kaluluwa. May hilang paglingkuran. For the last time, i-declare natin. I-declare natin. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos. buong puso, sealed by the blood of Jesus. Puso at lakas. Buong isip At kaluluwa. at kaluluwa.
naming maglingkod sa iyo ng malakas, malusog, masayang buhay. Kaya Lord, kami umaasa sa iyo, ibinigay na namin sa iyo ang bigat, lahat, at ang ibinubuhos mo naman muli at muli ay kagalingan, kalakasan, magandang kalusugan, masayang buhay. Haharapin itong Paskong ito, matatapos ang year na ito, na puspos ng kagalakan ang bawat isa. Ang lahat ng nananalig ay pumalakpak at magsabing, Hallelujah! Hallelujah! I am God's worshipers. God's worshiper. Ako'y tunay na worshiper ni Lord. Sabi